Masamang babae. Hindi ko inakala na nakipagrelasyon ka talaga sa prinsa. Zazakalin kita. Tulong! Kung mamatay ka, walang makakaalam ng ating lihim. Masakit, masakit. Bakit ang sakit ng leg ko? Bakit pamilyar ang lugar na ito? Hindi kaya ako napunta sa short drama na pinapanood ko. Ano ang nangyayari? Pagdating ko dito ay mamamatay na agad. Anong klaseng simula ito? Simulan na. Diretso agad, ako pala ang napunta. Sa bagong asawa niyang side concubine mula sa baryo. Ngunit nakita ko lamang siya nakilala ang mamamatay tao sa kanyang gabi ng kasal. Anong gagawin? Anong gagawin? Pinapasabi ko sa iyo na isa ulo ang Songyong. Hindi masalo, hindi ka kailangan malikot sa gabi. Bago maglingkod sa gabi, magpapasagot muna ng problema. Ang kakaiba ng hilig ng bida na ito. Prinsipe, hindi ko kaya. Eh di umalis ka. Dinidiscriminate ako. Kahit sa ancient times, hindi rin welcome ang mga bobo. Hoy, teka muna, ang tawag sa likas na katangian ay kalikasan. Ang pagsunod sa kalikasan ay tinatawag na daan. Ang pag-aaral ng daan ay tinatawag na edukasyon. Hindi ba't si Lazizi ay isang mangmang? Hindi. Hindi siya si Lazizi. Sino siya? Natapos ko na, ano sa palagay mo? Kung ganon. Hoy, teka muna. May 3 urgent needs ang tao, sa susunod na lang. Nakalimutan ang hikaw. Alamin mo ang kanyang pagkakakilanlan. Tingnan natin kung sino talaga siya. Siege. Lazizi. Ang ibang nagta-time travel ay may dala ng cellphone, ako naman ay may tablet. Bakit walang internet? Kanina lang ay nakakonek pa sa Wi-Fi. Nakita Ko si side concubine li. Baka sa tabi lang ng prinsipe may Wi-Fi. Sino? Bastos. Ayos lang ako, tuloy mo lang. Baka sa kama lang may Wi-Fi. Walang modo. May internet na, sa kama lang pala ng bida may internet. Ang maliit na ito na ayaw sa mahirap at gusto ang mayaman. Ito ba ay pagsubok mula sa langit? O hindi, premyo ba ito?
Umalis ka. Litsitsi, hindi ka pala patay. Ang sakit, parang may kumapit sa liig ng orihinal na may-ari. Baka may gustong pumatay sa akin. Hindi pwede, kailangan kong bumalik agad. Hanapin muna ang signal. Hanapin muna ang Wi-Fi, tapos maghanap ng paraan para bumalik. Huwag kang magising. Sino ka? Sino ka? Wang Ye, ako si Lezizi. Yung kerida na marunong magmemorya ng Songyong. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka. Sinabi ko nang umalis ka, hindi mo ba naririnig? Umalis ka. Naalala ko, sabi sa short introduction ng drama. May night blindness ang male lead. Wang Ye, may paraan ako para gamutin ang night blindness mo. Lizizi. Huwag mo akong piliting. Ang recipe ay atay ng baboy, atay ng manok, atay ng kambing, itlog at goji berries. Subukan mo. Subukan mo na. Subukan mo, hindi ka naman mamamatay. Nagkukubli sa gabi. Anong hinahanap mo sa sahig? Babae, sinubukan mong saktan ako. Ay, pasensya na, hindi ako nakatayo ng maayos. Litsitsi, hindi ka ba natatakot na malaman ni Wang Ye? Hindi ka naman talaga ang village flower ng aming baryo. Tingnan natin kung paano kanya papatayin. Meron pa akong hidden identity, subukan kong alamin sa kanya. Alam na ni Wang Ye. Huwag mong isipin na makokontrol mo ako sa ganitong maliit na bagay. Alam ni Wang Ye na ikaw ay... Sweet romance drama ba talaga ito? Parang mali ang lahat. Gustong mo akong lokohin. Litsitsi. Sabi ko na nga ba, imposibleng ikaw ay... Mabuti, Zakto. Ngayon ay masaya na. Nalaman ko na, hindi napalitan si Lizizi. Kung ganon. Nagpapanggap lang pala siya noon. Napakagaling na itago ang tunay na pagkatao nang hindi nahuhuli. Bihira yan. Bantayin mo siya ng mabuti. Alamin natin kung kanino siya talaga. Oo. Lizizi. Hay, ang swerte naman. Sino ka? Ako si Liu Lian, tagapagbantay ng prinsip. Ayos ang tagapagbantay. Ayos talaga. Walang papapasukin sa loob ng kwarto kung walang pahintulot ang prinsip. Pwede ba, isang beses lang? Wala sa bahay ang prinsip. Hindi na kailangang ganyan, konkubinali. Ang higpit naman ni Liulian. Kahit langaw, hindi makakapasok. Hindi pwede. Kailangan kong makaisip ng paraan. Hoy, huwag kang magsalita. Alam kong bumalik na ang prinsipe. Ito ang lugar na ginawa ko para sa prinsipe. Sabihin mo sa kanya, kung hindi siya lalabas ngayon, hindi ako aalis dito. Ito ang espesyal kong lugaw para sa night blindness, puno ng sustansya. Hindi kita papatayin. Sige na. Nako, prinsipe, kung hindi ka lalabas ngayon, hindi ako aalis dito. Ayaw mo bang makita ang iyong concubine na nagkakandakuba sa pinto? Prinsipe, sa wakas lumabas ka rin. Ano ba talaga ang gusto mo? Magsasara na naman siya, bahala na. Ngayon, kahit mamatay ako, sa kanyang kama ako mamamatay. Prinsipe, gusto kong manatili ngayong gabi. Sino bang tanga ang nagpadala sa kanya? Paraan para makabalik sa modernong panahon. Lizizi.
Hoy, teka lang, talagang mabilis lang ako. Walang nahanap na resulta. Kailangan mapuno ang approval rating ni Wi-Fi para ma-upgrade ang tablet. Kapag napuno ang approval rating niya, ma-upgrade ang tablet na ito. Bahala na, hayaan mo muna akong tingnan. Ano ba talaga ang kwento ng short film na ito? Hala, trailer lang pala ito. Puro gwapo lang ng bida ang ipinapakita sa trailer. Walang kwentang ibinigay. Hi, Bastos, baba ka ngayon din. gusto ko lang subukan kung malambot ba ang kama ng prinsipe. Prinsipe, pasensya na, bababa na ako. Parang ang target niya ay ang kama ko. Ganun ba kagusto ang kama ko? Kung ganun, pwede kang manatili ng kaunti pa. Prinsipe, ang bait mo talaga. Mahal na mahal kita. Ang ganyang salita ay kayang sabihin. Ano ba talaga ang balak niya? Isang daang paraan para yumaman ang babaeng nakapag time travel. Kung hindi pa ako makakabalik, maghanap muna ako ng paraan para kumita. Lumang paraan ng paggawa ng sabon, maganda ito, screenshot. Maganda rin ito, screenshot. Kahit na mawalan ako ng wifi mamaya, makakaasa ako sa mga ito para yumaman. Ilabas mo, Kung may lakas ka, kunin mo mismo. bastos. Wang Ye. Wang Ye. Gusto kitang kausapin tungkol sa isang negosyo. Negosyo. Anong negosyo ang mayroon ka? Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Manalig ka sa akin isang beses, siguradong kikita ka ng sobra. Ito ang karanasan mula sa libu-libong kwento ng time travel. Hindi ako niloloko ng malaking datos. Ang lakas ng loob mo ah. Wang Ye. Yun nga. Kung gusto mong gawin, tutulungan kita, ngunit. Pakawalan mo muna ako. Yehey. Magiging mayaman na ako. Walang kwenta. Nabigo na naman ang pagpatay. Si Wifeng ay isang walang kwenta. Kung hindi nyo siya mapapatay, para saan pa kayo? Kamatayan, bakit hindi tulad ng pagpatay sa ibang prinsep? Ano ba ang alamontag? Nagsisimula ng maghinala ang ama ko sa akin. Sa pagkakataong ito, gusto kong mamatay si Wifeng ng walang bakas. Walang makitang bahid ng kasalanan. Sundalo, sumusunod sa utos. Wang Ye, ito ang aking ginawa ng buong gabi, sabong may halimuyak ng sampagita. Kapag ginamit ito sa pagligo, aabot ang amoy ng malayo at matagal. Hindi ko kailangan. Subukan mo naman. Pakiusap, luluhod ako sa iyo. O kaya, hilutin ko ang likod mo gamit ang sabon, siguradong masisiyahan ka. Lazizi, sigurado ka ba? Okay lang kung hindi hilutin. Mabango at malinis na si Wang Ye. Basta maiparating ko lang na ginamit ni Wang Ye ang sabong sampagita. Hindi na sila susunod. Matagal na akong ginagatasan, ngayon ako naman ang magbebenta. Agad na naubos ang mga sabon ng bilhin ng mga side consorts. Mukhang kailangan kong mag-isip ng ibang bagay. Side Consort Lee, dinala ko ang iyong bahagi ng kita. Dividendo. Ito na ba ang langit?
Ang dami. Concubine Lee, ito ang ginto na kinita ng tindahan nitong mga nakaraang araw. Gusto kong magpagawa ng 100 gramong pulsera. Hindi. 1 kilo. Pupunta ako para bigyan ng dividendo ang prinsipe. Ang kuripot naman nito, mas mabuti pang huwag na lang magbigay. Lumabas muna kayo, itatago ko muna ito. Ano ito, Prinsip? Bakit hindi sumusunod sa kinaugalian, walang pagmamahal sa babae? Dividendo para sa iyo. Narinig ko na ang ginto ay isang malaking kahon. May gastos din sa paggawa ng sabon, 2 barya lang ang kita. Isa para sa iyo, isa para sa akin, patas at hayagan. Ano ba ang balak niya sa napakaraming pera? Yun nga. May ideya ako, pwede bang itanong? Huwag mo na itanong. Gusto ko pa rin itanong. Sabihin mo. Pwede bang matulog ako ng tanghali doon, Prinsipe? Siyempre, 30 barya para sa 2 oras na tulog. Bakit hindi ka nalang magnakaw? Ang mahal naman ng bayad sa internet. Bayad sa internet? Sige, mag-internet na lang ako ng 1 oras. Ay hindi, matutulog ako ng 1 oras. I download ang palabas na ito. Screenshot ng tutorial. Screenshot. Kung bubuksan ko ito ngayon, tiyak na isusuot niya ulit sa dibdib ang bagay na yon na kumikinang. Bahala na, kahit magnakaw ako ngayon, malalaman ko ang katotohanan. Prinsipe, ang ama ni Concubine Chiang, si Lolo Chiang, ay humihingi ng audiensya sa pangunahing bulwagan. Tara na. Naku, nakalimutan kong tingnan ang oras, gabi na pala. Yung prinsipe na tagapamahala ng internet, hindi kaya sisingilin ako ng overtime. Prinsip. Concubine Lee, naghihintay ang prinsip sa iyo sa kanlurang silid. Dito ako pinaghintay ng prinsipe. Paparating na ang prinsip. Palabasin niyo ako. Titingnan ka unga. Pag nalaman ng prinsip na may relasyon ka sa gwardiya, ipagpapatuloy pa kaya niya ang pagmamahal sa iyo? Huwag. Malapit na ang prinsepe, bilisan mo. Prinsipe. Nakita ko talaga si Lishishi at ang gwardiya. Nagkakadagan papasok sa silid, doon mismo. Talaga? Lishishi, ngayon ay siguradong mamamatay ka. Ate, ikaf pala. Ano ang nangyayari? Hindi ko inakala na ang skill na natutunan ko kaninang tanghali ay magagamit ko pala ngayong gabi. Gusto niyo ng bondage play? Sige, laro-laruin natin kayo ng husto. Vangye. Malinis ang konsensya ko, wala akong kaalam-alam. Isang lalaki at babae na magkasama sa iisang silid. Ikaw ang babaeng sumira sa akin.
Wang Ye, bigla na lang akong dinala ni ate dito. Hindi ba kakaiba ito, Wang Ye? Mga tauhan, dalhin niyo sila at interogahin ng mabuti. Wang Ye, ipagtanggol mo ako. Siya ang babaeng sumira sa akin. Si Concubine Siang ay walang filter, dalhin din siya at ikulong ng 5 buwan. Ganito kalaking kahihiyan, 5 buwan lang. Baka naman. Tunay na pag-ibig niya kay Xiang Jiaotang. Wang Ye, ako ang nagligtas sa buhay mo 1 taon na ang nakalipas. Nakilala mo ang isang mamamatay. Ako ang nag-risk ng buhay ko para iligtas ka. Sa balikat ko, ay may sugat pa rin. Sabi ko na nga ba, isang dalagita lang ang original na katawan. Paano may sugat sa balikat? Baka ito ang dahilan. Nui, puno ka ng dugo, matagal kitang binendahan. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng ito? Hindi ako mangyay, ikaw nagligtas sa akin. Namatay ka na sana. May pareho akong peklat. Ano sa palagay niyo, posible kaya? Na ako talaga ang nagligtas sa iyo. Ano? Nagkakalat ka ng kasinungalingan. Bini-bini. Sumama ka sa akin. Sino ka? Hindi importante kung sino ako. Sa daang ito, ligtas ka. Basta't hindi ako magsasalita. Wala si Lijisi na magagawa sa akin. Lahat alam na ako ang nagligtas sa Wang Ye. Marami nang nakakita sa peklat ko. Hindi mahirap gumawa ng fake. Lizizi. Sabi mo ikaw ang nagligtas sa akin, pero naalala mo ba? Kung saang bundok ako nasugatan. Hindi ako ang original. Paano ko malalaman? Hindi lang ako gustong siraan ni Lijisi. Gusto pa niyang angkinin ang aking mga nagawa. Wang Ye, noong mga panahong iyon, handa kong ibuwis ang buhay ko para sa iyo. Hulihin ninyo ang babaeng ito. Naku, tandaan mo na ang mga detalye. Kakatwa, ang taong nagligtas sa akin noong araw ay nag-iwan ng isang pabango. Naaalala mo ba kung anong kulay yon? Kishen. Parang naalala ko na ito ay kulay rosas o asul. Nagkamali ako. Ang nakuha ko noong araw ay hindi pabango, kundi isang kalahating buwan na jade. Wang Ye, talagang nakalimutan ko. Hindi ko sinasadya na lokohin ka. Wang Ye, nalola MM. Kung saang bundok ako nasugatan. Pero hindi mo naalala na nawalan ka ng jade. Wang Ye, noong panahong iyon, natakot talaga ako kaya hindi ko naalala. Swak, alam ko ang sagot dito. Wang Ye, tingnan mo ang aking jade. Pareho ba tayo? Talagang magkapareho. Wang Ye, Zia Ito. Siya ang putang inang nanira sa akin. Kaya natakot kang mabuko ang kasinungalingan mo. Kaya noong kasal natin, pinatay mo ako. Mga kasinungalingan mo, hindi ko naman sinadyang pahirapan ka. Et ngayon, buhay ka naman, hindi ba? Nagpanggap ka palang tagapagligtas ko. Nun ka OPA na kita. Wang Ye, ikaw ang putang inang ito. Ikaw ang nakauna. Ako ang tunay na nagligtas sa Wang Ye. Ako talaga. Patayin na ito. Mga tauhan, Halika, halika. Biles. Walang kwentang asawa, isa na namang nawala. Hey, okay ka lang ba? Wang Ye, palagi ka bang pumapatay ng walang awa? Bakit ko ba sinabi ang mga salitang iyon? Pero unang beses kong makakita ng taong namatay sa harap ko. Hindi naman masama na mangilabot. Kung ikaw ang nagligtas sa akin, bakit hindi mo sinabi agad? Hindi ko rin alam noon. Kung alam ko, sana ginamit ko na ito para sa sarili kong kapakanan. Kung hindi mo ako nakilala, bakit ko pa sasabihin at magiging pabigat lang? Hindi mo na kailangang magpaliwanag, Wang Ye. Hindi pa huli ang lahat para pasalamatan mo ako. Anong gusto mong gantimpala? Gintong libo-libo. Napakakaraniwan naman. Gusto ko lang matulog sa iyong kama. Bakit ba palagi niyang gustong umakyat sa kama ko?
Ano bang lihim ang meron sa kama ko? Lizizi, wala ka bang ibang sasabihin sa akin? Magandang gabi, Lord. Umalis ka na, gusto ko nang maglaro ng tablet. Ganito na lang. Matulog ka na lang dito ngayong gabi, may trabaho pa ako. Dito na lang ako magtatrabaho. Ay naku, kailangan ko na naman magtago para makapaglaro. Lizizi, Nahuli kita. Ano ito? Panginoon, ipaliwanag mo ako. Ito ay bagay ng Diyos. Bagay ng Diyos. Ito ay regalo sa akin ng isang Diyos. Nakasulat dito ang maraming mahiwagang bagay tulad ng sabon ko. Ito ang nagsabi sa akin. Ah, ganon ba? Lizizi, akala mo ba tanga ako? Tulong! Paano ko ito i-explain? Bigay mo sa akin. Ay naku, ay naku. Ibigay mo sa akin. Ayoko. Isuko mo. Ano ito? Paano ito gamitin? Tulong! Nalobat, ano na gagawin ko? Nakakainis. Parang ayaw nila sa akin. Ano na gagawin ko? Nasa ancient times tayo, saan ako makakahanap ng charger? Mahal kong tablet, huwag kang malubat. Hindi ako pwedeng mawala ka. Solar pala ito. Sana sinabi mo agad. Walang dahilan ang pagiging mabait. Ano naman ang balak mo? Panginoon, mayroon akong isa pang negosyo sa iyo. Sabihin mo muna pag-isipan ko. Maganda talaga ito. Ano ito? Para saan ito? Ito ay pampaganda at pampatanggal ng peklat. Lahat ng peklat mawawala. Magsuot ka na. Panginoon, hindi ka magiging mahiyain, di. Hindi maganda ang asal. Sige na. Di ko na pupunasan, pwede ba, Wangye? Ito ay libreng sample para sa'yo. Kung magustuhan mo, pwede kang umulit. Wangye, may peklat ka ba? Pwede kitang tulungan. Hindi ko kailangan. Sige, ikaw na lang ang maglagay para sa akin. Ang lakas na loob mong magugad sa harap ng lalaki. Ano naman? Hindi naman yan basta-basta. Ang sugat ko ay dahil sa'yo, Wangye. Ayaw mo ba akong tulungan? Tumaas ng todo ang approval rating sa 65 puntos. Evie, lalaki, nakita mo na ang dapat mong makita. At nakita mo rin ang hindi mo dapat makita. Hindi ka ba nahihiya? Kuya, nandito ka ba? Ako, isang top tier na killer, ngayon ay napunta sa makikipag-away sa mga babaeng walang alam. Ang ganda-ganda mong parang mahinang sanga. Consortly, bakit mo ako tinapakan? Isisi mo pa sa akin. 1 milya ang layo ko sa'yo. Kung may problema ka sa akin, diretsahin mo na lang. Nakita mo, hindi ko siya tinapakan. Tumayo ka na, huwag ka nang magpakatihaya. Nakita ko lahat. May kinikilingan ka. Kung tinapakan ka niya, mali siya. Kung hindi mo nakita, ikaw ang may kasalanan. Ang galing mong magbalanse. Kuya, ano yung bagong dessert mo? Parang hindi ka upia, yan natikman. Ako ang nagdala, ano, may problema ka? Kuya, ako. Sumasakit ang tiyan ko. May laso ng dessert na ito. Hindi ko alam na darating ka. Naglason ako para sa sarili ko. Kung hindi ko kinain, si Wangye sana ang nalason. Hindi ako yon. Tigilan mo na yung drama mo, Mayor. Ano ba talaga ang gusto mo? Kuya, gusto kong maglingkod sa'yo ngayong gabi. Sige, kung yan ang gusto mo.
Saan ka pupunta? Wala naman, maglalakad-lakad lang ako. Maglalakad? Ang dami mong dala. Nako, bakit ka nandito? Nag-aabang lang. Nasaan si Wimir? Walang Wumir. Hindi mo ba siya piniling maglingkod ngayong gabi? Matagal ko na siyang pinaalis. Kuya. Oras na para matulog. Kaya mo bang isaulo? Koyoko. Ang unang emperador ay nagsimula ng negosyo, ngunit namatay sa kalagitnaan. Huwag muna. Yuzwan. Kaya rin. Diamond Sutra. Koyoko. Eto pa. Nasaulo ko na rin ito. Kaya mo rin bang isaulo ang Guanxi? Hindi masyado. Pag nasaulo mo na, saka ka matutulog sa tabi ko. Kuya. Alice, May sayad. si Wumir ay esiway ng prinsip. Paano ko siya magagalaw? Ilehisay ng prinsip. May deal ako sa'yo. Anong deal? Ang kama ko. Pwedeng sa'yo, pero dapat mong kunwariin paborito kitang asawa. Para pigilan ng ibang babae. Bakit ganun ang deal? Baka naman hindi siya capable. Anong tingin mo? Bastos! Eh bakit mo pa ginawa yung persona mo? Kasi ang ama ko ayaw sa mga babaero. Madaling maghinala ang prinsipe. Balita ko, siya ang dahilan ng pagkamatay ng mga prinsipe. Kaya mo ginawa sarili mong ganyan? Para isipin nila wala kang interes sa trono. Matalino ka pala. Siyempre, matalino ako. Pero kung nakapasok si Wumir, kahit anong pagpapanggap mo, wala ring silbi. Ano sa palagay mo ang dapat kong gawin? Para sa akin, either tumakas ka ng malayo, o patayin mo siya ng tuluyan. Ngunit ang soberano, kung tatakas ka, isama mo ako. At ang kama natin, CJ, ako na ang mauuna matulog. Ang Wi-Fi ay umabot sa 70 points. Matagumpay na nag-unlock ng bagong pag-Endari Wi-Fi. Ang tablet ay nag-unlock ng bagong function ng pagdadala ng Wi-Fi. Iyon ay upang sabi ka. Hindi ko na kailangan ng Wi-Fi sa kama sa hinaharap. akala ko ba't lahat ng paraan ginagawa mo para makapasok sa kama ko? Para lang dito. Ano ba? Wei Feng. Naku, Wang Ye. Ang kama mo ay ang buhay ko. Bumaba ng 1 punto ang pagtingin ni Wei Feng. Pinupuri ko naman siya. Bakit bumaba pa ang pagtingin? Naku, Wang Ye, huwag kang magalit. Halika. Magic brush, ano ba tong magic function na to? May gagawin pa ako. Mauna na ako. Magic brush na nagkakatotoo ang mga nais. Bawas isa 0 puntos sa pagtingin bawat gamit. Kapag bumaba sa 70 puntos ang pagtingin, hindi na magagamit ang function. May golden finger na rin ba ako? Ano ba yan? Scam siguro. Akala ko pa naman magkakaroon ng industrial revolution sa ancient times. Sandali lang. Kung hindi heavy industry, paano kaya ang light industry? Yun pala, ang magic brush ay pwedeng gumawa lang ng mga bagay na akin. Kaya pala hindi ako makapag-drawing ng gold ingot. Wang Ye, kahit ang mukha mo ay parang Diyos, itong face mask ay makakapagpa-smooth pa ng mukha mo.
Grabe ka naman. Huwag kang magsalita habang naka-face mask. Naku. Saan ka pupunta? Tanggalin mo to agad. Ang weird, bakit hindi ko madrawing ang electric bike ko? Teka, ang face mask ay galing sa bahay ko. Nakapark ang electric bike ko sa baba ng bahay. Kaya ang pwedeng idrawing ko lang ay mga bagay sa bahay. E paano ang aircon, TV, ref, washing machine ko? Sige na, hindi pa naman naaayos ang problema sa kuryente. Kamusta, Wang Ye? Effective ba ang face mask? Ano na naman ang gusto mo? Lizizi. Talaga? Kapag nag-face mask ako, magiging mas smooth ang mukha ko. Siyempre, marami akong stock nito noong 618 sale. Every month, magfa-face mask ka. Your Majesty, may maganda akong nakuha. Ano ba, tong malakit na, tu? Ito ay whitening face mask na regalo sa akin ni Feng. Sabi niya, gawa ito ng kanyang kungkubin. Si Li Shizi ang gumawa, nakakapagpauhite at nakakaganda. Ngayon ito ay sa buong kabisera. Toto bang ganito ka-effektive ang face mask na, tu? Your Majesty, tingnan and yo. Kanina lang ako naglagay, effective agad. Tingnan niyo ang balat ko, mas pumuti at pino, di ba? Mas puting ga kayo sa kahapon. Hangin, nagbigay din ng ilan sa inyo, mahal na hari. Baka pwede tayong mag-mask together, mahal na hari? Si. Halika. Ang galing talaga ng face mask na to. Sa 3 araw, ika-negatibo 50 kaawan ko. Gusto kong tignan na mabuti. Yung side consort na Li. Bakit parang walang ingay yung paglakad mo? Ano to? Baka kasama to sa dot ko. Itong jade pendant. Si Wilmir meron din nito. Please, kung talagang isiri ako ng Crown Prince, hindi ko ilalagay sa harap mo yung mga bagay na pwedeng magturo sa identity ko, di ba? Aray, Huwag mong isipin na dahil hinahayaan kita ng todo. Pwede ka nang magmalabis. tigil na. Hindi ko pwedeng sabihin ang identity ko ngayon. Basta alam mo, hindi kita pahihirapan. Bukas, ika-negatibo 50 karawan ng ama. Samahan mo ako sa palasyo. Ay naku, alam ko na. Bilis, alis na tayo. Saan galing tong sulat? Para kanino to? Iwanan ng mission, umuwi ka agad. Talaga bang isishi ako? Naway malusog at masaganang buhay ang ama, tulad ng dagat at bundok. Tumayo ka. Ikaw si Litsitsi? Opo, mahal na hari, ako nga po. Mahal na hari. Mahal na hari, napansin ko pong ang bait-bait nitong bata mula nang pumasok. Hindi na inalis ni Fenger ang tingin sa kanya. Tingnan mo siya. Mukhang sa wakas, nakita na ni Fenger ang babaeng magpapaseryoso sa kanya. Parang gusto ka ng Queen Mother ah. Akala ko ba anak lang ng Crown Prince ang Queen Mother? Anak si Crown Prince ng dating reyna. Ito yung bagong reyna. Ama, kamakailan lang po ay may narinig ang anak tungkol sa isang eskandalo sa bahay ng Sith Prince. Ang side consort at gwardiya ay nagtaksil. Meron bang ganito? Ang bilis mong malaman, Crown Prince. Siguro nakatago ka. Sa ilalim ng kama ng Prince para makita. Ikaw. Para sa iba, concern lang ng Crown Prince sa kapatid. Pero sa hindi nakakaalam, parang sinusubaybayan mo ang Prince ah. Hismis lang po ang narinig ko.
Ama, kaarawan mo po ngayon. Huwag po tayong mag-away dahil sa akin. Nasira ang kasiyahan. Patawarin po ninyo ang inyong lingkod, mahal na hari. Zazie, kapatid, maaring may hindi pagkakaunawaan tayo noon. Ngayon, humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Kapatid, bakit emaw ako itinulak? Ang mababang uri ng pakikipag-agawan sa bahay ay talagang dadalhin mo sa harap ng mga hari ng palasyo. Kapatid, alam kong ayaw mo sa akin at laging pinahihirapan ako. Pero hindi mo dapat ako inaapi sa ganitong araw. Ikanim na kapatid, kahit na malandi ka. Ngayon ay hinayaan mo pa silang mag-agawan sa handaan ng ating ama. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Ikanim. Talagang kalokohan ito. Hindi ka panipaniwala, napakasimpleng paraan, napakasamang pag-arte. Hindi mo pa rin nakikita. Tingnan natin kung paano ka makakabawi ngayon. Mahal na hari, Reyna, nais kong magpakita ng salamangka. Salamangka? Anong salamangka? Prinsipe, kailangan ko ng tulong mo. Buti na lang may florera ako sa bahay. Alamin natin ang modernong sining. Mahal na hari, ang nabasag na florera kanina ay panakip lang itong florera at salamangka. Ang tunay kong handog sa inyo. Napakagandang salamangka ng florera. Dapat kang gantimpalaan. Salamat po, mahal na hari. Ama. Ama, may isa pa akong kayamanan na nais ihain sa inyo. Ama, ito ay salamin mula sa kanluran, nag-isa sa mundo. Ang material nito ay 100 taon bago makuha. Kapag nagkamali ang manggagawa, madali itong mabasag. Walang pangalawang ganito sa mundo. Mahal na hari, may kayamanan din akong nais ihain. Ano ito? Bakit parang ordinaryo lang? Ito ay pulbura. Ano ito? Paggawa ng gamot? Hindi gumagawa ako ng pulbura. Pulbura. Ano ang pulbura? Mahal na hari, kapag nasunog ang pulbura, ito ay sumasabog na may malakas na puwersa. Maaaring magbukas ng bundok, gumawa ng daan, ngayong may gulo sa hangganan. At ang Fengguo ay naghanda, maaari itong ipagtanggol laban sa kaaway. Maaaring labanan ang libu-libong sundalo. Totoo ito? Talagang ganito kagaling ang pulbura? Paano ito posible? Purong kasinungalingan. Kung hindi kayo naniniwala, subukan ninyo mismo, mahal na prinsipe. Lizhechi, ang lakas ng loob mo. Your Highness, ikaw mismo ang hindi naniniwala. Ikaf. Talagang napakagaling nito. Sa ganitong kasangkapang ito, hindi na kailangang matakot sa hukbo ng Feng Kingdom. Pero, saan mo nakuha ang pulbura na ito? Aking hari, ito ay regalo ng isang diwata sa pamamagitan ng aking kamay. Ito ay handog para sa inyo. Mabuti. Bibigyan kita ng gantimpala, 10,000 tael ng ginto. 1,000 piraso ng sutla. Isang bahay. May bahay na ako. Walang kwentang bagay ka. Aking hari. Paalam, ama. Mas marami pa ang gantimpala ng hari kaysa sa aking regalo. Masaya na ako. Kung bibigyan mo ako ng karwahe ng prinsipe, para may bahay at sasakyan na ako, lalo akong magiging masaya. Pinapayagan ko. Bai Feng Li Zizi, nangahas kayong pahiyain ako.
Hindi magtatagal. Isasama ko kayo sa impyerno. Hindi ko inakala na sasama ka sa akin para gumawa ng pabango. At pinapunta mo pa si Guard Liu sa malayong nanling para kumuha ng bulaklak ng saa. Pero maganda ang panlasa mo. Sa tag-araw, ang pabangong ito na may amoy ng bulaklak ay gustong-gusto ng mga babae. Durugin ang mga ligaw na bulaklak at pigain ang katas nito. Ganito. Ano ba? Parang may mali. Mag-ingat. Lahat ng humaharang sa daan ng prinsipe ay dapat mamatay. Si Humir ay nagpakamatay bilang lobo. Lizizi. Hindi maganda. Nalason ka ng lason ng kulam. Gavin Montag na. Ang bata mo naman pero dahil sa gantimpala. Ayaw ko nang makipagtalo sa iyo. Ano ba ito? Laso ng kulam, mga eksena sa short drama. Lahat ba ito ay gagamitin sa akin? Tumakbo na. Habulin. Bilisan mo, umupo ka, mag-ingat. Ayos ka lang ba? Prinsipe, ayokong mamatay. Huwag kang mag-alala, habang nandito ako, hindi ka mamamatay. Kailan pa ako naging ganito ka-concern sa kanya? Baka nga may gusto na ako sa kanya. Wangye, parang hindi na ako makakita. Ano ang sinasabi mo? Bulag na ako. Tulungan mo ako. Kumakalat na ang lason. Kapag umabot sa buong katawan, siguradong mamamatay siya. Hindi pwede, kailangan kong iligtas siya agad. Wala na, kahit hindi mamatay, bulag na ako. Wangye. Bago ako mamatay, pwede ba? Ano? Pwede ba? Pwede ba akong hawakan ang abs mo? Anong oras na para sa ganito? Kung ayaw mo, okay lang. Hindi naman ako masyadong interesado. Aminin ko, gusto ko talaga siya, kahit hindi ko alam ang tunay niyang pagkatao. Kahit na posibleng isiway siya. Yingsan, kung ganun, wala akong pagsisisi sa pagpanaw ko. Dumilat si Lizizi. Hindi kita papayagang mamatay. Gumising ka. May naisip na akong paraan para iligtas ka. Nagsisinungaling ka. Ano pa bang paraan para iligtas ako? Hindi kita lolokohin. Hindi ba't mahilig ka sa mga sekreto ng palasyo? Sabihin ko sa'yo, isang sekretong hindi alam ng iba. Sabihin mo na. Ang aking ina ay isang katulong. Namamatay siya sa panganganak. Dahil sa pressure ng Reyna, hindi ako pinansin ng aking ama. Ang background mo ay pangbida talaga. Galit sa akin ng prinsipe, ikinulong niya ako sa malamig na palasyo. Pinagbawalan ng mga katulong na bigyan ako ng pagkain. 6 na taon akong nakakulong. Hanggang sa naalala ng aking ama na may anak pa pala siya. Nang iligtas ako, hindi ako marunong lumakad. Gumagapang lang ako. Bakit may dugo? Hindi mo ba ginamit ang sarili mong dugo para maakit ito? Ako ay isang prinsipe. Hindi ko gagamitin ang dugo ko para sa lason. Tama, prinsip ka. Paano mo gagawin yon? Parang nakakakita na ulit ako. Ito ba'y huling liwanag bago mamatay? Ginamit mo talaga ang sarili mong dugo. Bakit mo ginawa yon? Hindi ko kayang panoorin kang mamatay. Ako, kaya ko bang panoorin kang mamatay? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Uod din ang lason, baka gumana ang gamot sa uod. Gumana nga talaga. Kaya mong mag-alis ng kulam. Hindi talaga, meron lang akong magic tablet. Ano to? Ano ba ang sikreto mo? Kung sasabihin ko sa'yo, huwag mo akong papatayin bilang mangkukulam. Mabibigay ko pa ang buhay ko sa'yo, yan pa ang inaalala mo. Tama ka, matagal mo nang gustong malaman. Kung para saan ang tablet na to? Ngayon, sasabayan kita. Hindi ako bata. Hindi, sasabihin ko sa'yo. Kapag nalaman mo kung paano ito laruin, siguradong malulung ka. Kung sa hinaharap, makikipag-agawan ka sakin. Hindi ko ibibigay sa'yo.
Kumusta ka? Medyo masama pa rin ang pakiramdam ko. Anong gagawin natin? Paghalikan mo na lang ako, gagaling na ako. Huwag kang magpakabastos. Nasa gitna tayo ng kawalan. Ano pa bang magagawa ko? Pwede kang manood ng mga short video. Hala, bakit may tao dito? Short video to, hindi to tunay na tao. Parang gumagalaw na larawan. Ano to, hindi bagay? Ako, nag-a-admire lang ako ng ganda. Ang pangit naman. Hindi ba sa katawa ang tingnan mo? Hindi ka naman sumasayaw. Pwede akong matuto, ikaw. Sobra ang iniisip ko, hindi ko mapigilan. Kumusta ka na? Wei Feng. Wei Feng. Prince, bakit ka pumunta sa malas na lugar na to? Patay na ang ika-6 na kapatid. Natural lang na dumalaw ako. Ikaw ang pumatay. Lumabas ka. Layas. Ako ang pumatay sa kanya? Anong magagawa mo? Ang lakas ng loob mong patayin ang prinsipe. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng emperador? Parusa? Sa akin mapupunta ang trono balang araw. Nakipag-alyansa na ako sa Feng Kingdom. Binigyan ko ng kulam ang matandang yon. Hindi na siya magtatagal. Ikaw lang, magtatangka ka sa akin? Kapag ako na ang emperador. Papatayin ko kayong lahat. Ang bangkay ni Wei Feng, dudurugin ko hanggang sa abo. Sino ang may lakas ng loob? Hindi ka pala namatay. Kuya, kung hindi ako nagkunwaring patay. Paano ko malalaman ang iyong pagtataksil sa bansa? Ikaw. Bastos. Dakpin ang prinsip. Ako ang prinsip. Sino ang maglalakas loob? Ama. Pakinggan ninyo ako. Tiyak na si Lizeshi ang demonyong babae. Gumamit ng mahika. Wala akong kasalanan. Hindi ko alam kung bakit ako nagsalita ng ganyan, Ama. Kuya, pagkatapos mong basahin ang mga liham na ito, iniisip mo pa rin bang wala kang kasalanan? Peke. Lahat ay peke. Ito ay pakana ni Wei Feng. Dinungisan niya ang pangalan ko, Ama. Ito ay natatanging simbolo ng 5 poison cult ng Feng Kingdom. Walong haya. Bilang prinsip, nagtaksil ka sa bansa. Naglagay ng mga espiya. At ibibigay ang 5 lungsod sa Feng Kingdom. Isang kahihiyan sa bansa. Alisin ko ang iyong pagiging prinsip at bababa ka sa karaniwang tao. Bababa sa karaniwang tao. Ama, napakalupit ninyo. Kung ganyan ang trato ninyo, huwag mong sisihin ang anak mo, Wumier, kung gaganti ako. Ama, Mamatay ka na lang ng matahimik. Pagkamatay mo, papatayin ka, Uzi Feng. At lahat ng narito, Masyado kang kumpiyansa, prinsipe. Kung kaya kong alisin ang lason sa prinsipe, kaya ko ring alisin ito sa hari. imposible. Demonyong babae, bitawan mo ako. Ako ang prinsip, hindi ako matatalo. Bitawan mo ako. Mga guwardiya, alisin ang kanyang pagiging prinsip at gawing karaniwang tao. AMA, Huvak, pakiusap, kahabagan ninyo ako. Dalhin ang demonyong babae at pugutan sa tanghali. Lejizi, kahit maalis mo ang lason, ang ika-6 na prinsep ay hindi mabubuhay. Ano ang ibig mong sabihin? Nang gamitin niya ang kanyang dugo para alisin ang lason sa iyo. Ang lason ay naglabas ng mas malakas na kamandag. Kaiser Dati.
Kahit patayin mo ang lason, ang kamandag ay nananatili. Nagkukunwari ka lang, hindi ba? Mga gwardiya, patayin ang demonyong babae. Wei Feng, ano ang nangyayari sa iyo? Anak, Ginoo, gising ka na pala. Sino ka? Ako si Li Zai Zai. Liz Zaizai? Anong Liz Zaizai? Hindi ko kilala yan. Wala akong naaalalang may ganyang tao sa aking palasyo. Doktor. Doktor, ano po ba talaga ang nangyari sa Ginoo? dahil sa lason, Ginoo, nawala ang kanyang alaala ng ilang buwan. Talagang nawala ng memorya si Wei Feng. Hindi na. Yung mga eksena sa palabas. Kailangan bang mangyari lahat? Kung ganoon at wala naman akong nararamdamang masama mamayang gabi. Papuntahin si Wumir. Huwag ka nang umasa, patay na si Wumir. Ano? Huwag kang magalit ng ganyan. Ipinatapon na ng emperador si Weida. Nalaman na rin niya. Naispiya si Wumir para sa kaharian ng Feng. Ako ang may gawa, tama. Kung hindi dahil sa akin, patay ka na. Lalo na't napabagsak mo ang prinsipe. Talaga bang nawalan ako ng ilang buwang alaala? Ano ba ang nangyari nitong mga nakaraang buwan? Huwag kang mag-alala, iguguhit ko lahat ng gamot. May isa riyan na gagaling ka. Hindi pa ma-unlock ang Magic Brush Feature. Bakit zero na ang affinity level? Ah, nga pala, nawala ang memorya mo. Ano nang gagawin natin? Prinsesa Li, nailabas ko na po ang doktor. Kasalanan ko ito. Kung hindi ko sana ipinadala sa Timog Burol. Dahil sa lakas mo, hindi sana nasaktan si Ginoo. Tama, kasalanan Montag. Kung nandito ako, hindi magdurusa ang Ginoo. Malungkot na ako, ang sasakit pa ng mga salita mo. Mababait pa ang mga insekto sa Timog Burol kaysa sayo. Noong nasa Timog Burol ako, may narinig akong kwento mula sa may-ari ng inn. May tradisyonal na gamot daw doon sa lason. Sabi nila, mas malakas na stimulus, mas magigising ang utak ng pasyente. Hindi ko alam kung totoo. Ginoo, Anong gagawin mo? noon sa lumang templo, ikaw ang unang humalik sa akin. Ginoo, ibabalik ko ang alaala mo. Para sa isang taong tulad ni Wei Feng na walang karanasan sa pag-ibig. Walang mas nakakasabik pa kaysa sa ganitong bagay. Ay, talagang hayop ako. Bakit? Pagkatapos gumawa ng masama, tatakbo ka na lang? Hindi ako tatakbo, gusto ko lang pag-aralan. Kung may paraan bang makatulong sa pagbalik ng iyong alaala. Ang alaala ko ay bumalik na. Kailan ito bumalik? Siyempre, kagabi. Bakit ngayon mo lang sinabi? Niloloko mo ba ako? Walang magiging masamang epekto, di ba? Huwag kang mag-alala. Ganap na ako gumaling. Kung sakaling makalimutan mo ako muli sa hinaharap, hindi na kita kakausapin magpakailanman. Kung gayon, tara na, pumunta tayo sa palasyo. Upang pahintulutan ng aking ama na maging prinsesa mo ako. Malaki ang sakripisyo ko para sa iyo. Isang posisyon lang ng prinsesa ang kapalit. Kung gayon, bibigyan kita ng 10,000 tael ng ginto. At 10,000 tael ng pilak. Dagdagan pa kita ng isang malaking mansyon. Mas mabuti na ito. Na pala, hintayin mo ako.
Ano ito? Pangako ba? Ito ang paboritong hairpin ng aking ina. Sinabi niyang ibibigay ito sa magiging prinsesa ko balang araw. Kung sakaling magkaroon ka ng ibang prinsesa sa hinaharap, paano mo hahatiin ang isang hairpin? Isang hairpin ay sapat na. Dahil ikaw lang ang magiging prinsesa ko. Ama, salamat kay Lazizi. Naalis na ang lason sa katawan ko. Mabuti, kahit ang mga doktor ay hindi ito nagawa. Talagang kahanga-hanga si Prinsesa Lee. Sa totoo lang, ito ay... Mabuti, may malaking gantimpala para kay Lizizi sa pagligtas sa iyo. Bibigyan ko siya ng malaking gantimpala. Salamat po, mahal na hari. Ama, may isa pa akong kahilingan. Mahal na hari, narito na sa labas ang prinsip ng Feng. Ipatawag? Opo. Ipatawag ang prinsip ng Feng. Feng, ang iyong kahilingan ay pag-usapan natin mamaya. Nagmamadaling pumunta ang prinsip ng Feng upang pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Ito ay may kinalaman sa kapayapaan ng ating dalawang bansa. Opo, Feng Li po ang nakikipagtakpo sa inyo, mahal na hari. Maupo ka. Narito ako ngayon, Feng Li, upang ipangako ang aking kasal. Magtatag ng 5 taong kasunduan ng hindi paglalaban at isuko ang 3 lungsod sa hangganan, upang ang dalawang bansa ay magkaisa sa halip na magaway. Kanino sa aking mga prinsesa ka interesado? Ako po. Sa unang pagkikita pa lang ay nahulog na ang loob ko sa dalagang ito. Hindi kaya ang prinsipe ng Fenggo ay dating kasintahan ng orihinal na katawan? mahinahan po sana ang inyong pananalita, kamahalan. Si Lazizi ay asawa ko. Hindi siya isang bagay na maaaring ipagpalit ng Fenggo. Sa ilang lungsod lamang. Paano kung 10 lungsod? Sa mata ng Wang Ye. Ako'y isang bagay na ipinagpapalit, ngunit sa aking paningin. Ginagamit ko ang pinakamamahal na bagay, upang siya'y pawiin. Ang galing ni Feng Li mang-akit ah. Masarap naman pala ang buhay ng orihinal na katawan. Kung titignan mo pa siya, sisiguraduhin ko na bukas. Ang kanyang ulo ay nasa iyong silid na. Wang Ye, nagtataka lang po ako. Nakalimutan kong si Wei Feng ay isang baliw na may sakit din pala. Ang nagnanais sa aking prinsesa. Dapat munang tanungin ang aking espada kung papayag. Kamahalan, may iba pa po akong mga prinsesa. Baka gusto ninyong pag-isipan. Kamahalan, ang pagpunta ko rito ni Feng Li ay para lamang kay Lizizi. Pag-usapan natin ito mamaya. Kamahalan Feng Li, magpahinga muna kayo. Sigurado akong kilala ni Feng Li ang orihinal na may-ari ng katawan. Ngunit ang orihinal ay isang simpleng dalaga lamang. Paano niya nakilala ang prinsipe ng Fenggo? Bukas ng tanghali, sa bakanteng lote sa gubat sa labas ng kabisera. Bakit ayaw mong pumayag sa kasal para sa kapayapaan? Huwag mong kalimutan ang iyong tunay na pagkatao. Ang aking pagkatao. Anong pagkatao? Hindi ko alam. Kamahalan, maging mahinahon po sana. Hindi dapat niyang malaman na sinusundan ko siya. Sa ating dalawa, anong mahinahon o hindi? Talaga bang sila ng orihinal ay dating magkasintahan? Zizi, alam kong pumasok ka sa mansyon ni Wei Feng. Para sa Fenggo, at higit sa lahat, para sa akin. Ngunit hindi ko kailangan ang malaking sakripisyo mo para sa akin. Zaji, bumalik ka sa Fenggo kasama ko. Ako talaga pala ay isang tiktik. Siya pala ay tauhan ni Feng Li. Niloko niya ako. Zaji, hindi mahalaga sa akin ang trono. Ikaw ang pinakamahalagang bagay sa mundo para sa akin. Bitawan mo siya. Bakit ka nandito? Shakina, narinig mo ba ang sinasabi namin ni Feng Li? Ay naku, ay naku, ay naku. Dumadaan lang ako. Ikaw ang dapat bumitaw sa kanya. Tingnan natin kung sino sa atin ang mabubuhay at mamamatay. Hay, wag. Ang prinsipe ng Feng ay narito para sa usapin ng ugnayan ng dalawang bansa. Wag po kayong magalit, Wang Ye. Hindi ko napapansinin ang iyong kawalang galang. Ngunit si Zaji, hindi ko maibibigay sa iyo. Ibigay. Zizi, babalik ako sa Feng sa 3 araw, hihintayin kita. Bakit hindi mo na lang diretsahang tanggihan? Gusto mo talagang sumama sa kanya? Ha? Paano naman?
Dahil wala akong alaala ng orihinal na katauhan. Hindi ko talaga alam ang nangyari. Mukhang ang identidad ng orihinal na katauhan ay isang espiya na ipinadala ni Feng Li sa bahay ni Wei Feng. Dahil bigla na lang akong napunta rito, kaya natigil ang misyon. Narito ako para nakawin ang mga lihim sa bahay ni Wei Feng. Nakuha ba talaga ang mga lihim? Paano kung malaman ng emperador? Papatayin ba niya ako? Kung ipagmakaawa ako ni Wei Feng, maaari ba siyang madamay? Bakit pa ako napunta bilang espiya? Sa anong dinastya man? Walang mabuting kinahinatnan ang mga espiya. Kailangan ko bang magpakita ng drama para lumayo sa kanya? Para lang protektahan siya. Ay, tiyak na nalason ako. Ganyan ang mga eksena sa mga short drama. Wang Ye, gabi na po, may kailangan po ba kayo? Ang daming glitch sa short drama na ito, pangit. Wala ka bang sasabihin sa akin? Wala po, walang anuman. Huhu, kailangan ko bang diretsahang tanungin? Wang Ye, ano po ang tingin ninyo sa mga espiya? Ano po ang masasabi ninyo kung ako ay isang espiya? Sa buhay ko, ang pinakaayaw ko ay ang kataksilan. Ayaw ko rin, pero nilason ako ni Feng Li. Gusto ko lang mabuhay. Wang Ye, naisip ko. Ibalik ko na lang sa inyo ang hairpin na ito. Ano ang ibig mong sabihin? Balak niyang sumama kay Feng Li. Kapag nakuha ko na ang antidote, babalikan kita agad. CJ, Grabe naman ang drama na ito. Formal lang ako. Bakit mo talaga kinuha ulit ang hairpin, Prince? Concubine Lee, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyo ng prince. Pero, kagabi, buong gabi siyang nabasa ng ulan at nagkasakit. Ngayon, hindi siya nagigising. Ano? Prince, okay ka lang? may sakit ako at nanaginip pa ako na umalis ka. Sino ang nagpabasang umulan ka? At buong gabi pa? Umalis ka na, baka mahawaan ka. Hindi ako takot dyan, hindi ako aalis. Hindi ka na ba alis? Kahit na siya ay siway ng Feng Kingdom. Basta gusto niyang manatili. Patatawarin ko siya. Bakit ako aalis? May magandang buhay ako bilang princess. Saan pa ako pupunta? Kahit mamatay man ako, hindi ako sasama kay Feng Li. Mas gusto ko maging multo ni Wei Feng kaysa maging aso ni Feng Li. Huwag, baka mahawaan ka. Wei Feng, suot mo na lang ang hairpin para sa akin. Sa totoo lang, may sikreto ako na hindi ko sinabi sa iyo. Hindi ako taga rito. Ako ay isang time traveler. Galing ako sa hinaharap. Ang tablet ay isa lang sa mga libangan ko. Ano ang sinasabi mo? Alis ka ba? Bakit mo sinasabi sa akin ito? Alis ka. Masakit. Ngayon, may kotse, bahay at pera ako. At may Wei Feng pa na mas gwapo pa sa male model. Dapat kong i-enjoy ito. Wei Feng, nagustuhan na kita. Kahit ano pa ang naging ako dati, ngayon ako ay iyong tao. At ikaw ay akin din. Kung hindi lang ako may sakit ngayon, hindi kita patatawarin. May ibang lasa din ang pagiging may sakit. Ako ikaw. Hayop ka. Hayop ka. Prince Feng Li, inihanda ko ang isang salusalo para sa iyo ngayon, umupo ka. Napakalakas ng tiwala niya sa akin.
Ang original na katauhan ay isang devoted na tagasunod niya. O mayroon siyang hawak na sikreto ko. Hindi ka ba natatakot na baka mailason ng ala? Paano ako matatakot na lason mo ako? Dahil nilason mo na ako, kaya hindi ka natatakot, tama ba? Kahit nilason mo ako, mas gugustuhin kong mamatay sa tabi ni Wei Feng kaysa sumama sa iyo. Lesen. Ganito KBA mag-isip tungkol sa akin? Hindi ba't ikaw ang nag-utos sa akin na pumunta rito? Paano ko magagawa yon? Alam mo ba kung gaano ako katagal naghanap sa iyo? Mula nang malaman kong pumasok ka sa bahay ni Wei Feng. Gaano ako kabahala, alam mo ba? Ang galing mong umarte, bakit hindi ka na lang maging artista? Umalis ka, hindi ako sasama sa iyo. Liz Haji, delikado ang pagstay mo dito. Maaari nilang malaman anumang oras. Alam mo ba? Kung hindi mo sasabihin, hindi ako malalantad. Nababaliw ka ba? Papatayin ka nila. Pagbalik ko sa Fenggo, hindi ba't ikaw ang papatay sa akin? Huwag mong isipin na hindi ko alam na laso na ako. Dugo na ang ilong ko. Ako. Papatayin kita? Paano ko magagawa yon? Lalason ko ang sarili kong kapatid? Tsitsi. Ano ba talaga ang ginawa ni Wei Feng sa iyo? Nawalan ka ng memorya. Marunong ka pa palang tumingin ng pulso. Ang mga taga-Fengguo ay bihasa sa medisina at lason. Zaishi, mainit lang ang ulo mo. Kaya wala akong problema, mainit lang ang ulo ko. Kaya ako ang iyong kapatid. Ang prinsesa ng Fenggo, si Feng Zizi. Upang matulungan ka, pumasok ako sa tabi ni Wei Feng para kumuha ng impormasyon. Ngunit ang tanga kong dating sarili, kakasal pa lang sa prinsipe, ay aksidenteng napatay ni Xiang Jiaotang. Ano ba talaga ang ginawa ni Wei Feng sa iyo? Bakit ka nawalan ng memorya? Wala, mabait naman si Wei Feng sa akin. Noong mga ilang buwan na ang nakalipas, nagkaroon ako ng lagnat at nasira ang utak ko. Kaya nawalan ako ng memorya. Kuya, ang away natin sa Weigo. Talaga bang hindi na maayos? Pwede bang huwag na tayong magyera? Gusto ko ba ng giyera? Ngunit ang lupa sa Fengguo ay tigang at 3 taon ng tagtuyot. Halos mamatay na sa gutom ang mga tao. Kung sakaling malutas ko ang krisis sa pagkain, hindi ba? Pwede na tayong hindi magyera. Oh, anong plano, Montag? Prinsip, may isa akong bagay na nais kong aminin sa iyo. Aaminin ba niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang espiya? Sa totoo lang, magkapatid kami ni Feng Li. Siya ang aking kuya. Ako si Feng Zizi, prinsesa ng Feng Kingdom. Ikaw ang prinsesa ng Feng Kingdom. Si Feng Li ay iyong tunay na kapatid. Ang orihinal na may-ari ay nagpakasal sa palasyo para kumuha ng impormasyon. Pero hindi ko alam kung bakit. Pagdating ko, agad akong sinakalis ang Jiaotang hanggang mamatay. Tapos, bigla na lang ako napunta rito. Pero nanunumpa ako, wala akong ginawang masama sa iyo. Ikaw din. Naniniwala ako sa iyo. Ngayon, may pagkakataon ako para hindi na magaway ang dalawang bansa. Gusto mo bang tulungan ako? Kuya, ito ay patatas at kamote. Parehong mataas ang ani. Ang ani ay umaabot ng libu-libong kilo. Sapat na ito para malutas ang krisis sa pagkain ng Feng Kingdom. Ah. Ang patatas at kamote na ito, talagang ganoon kataas ang ani? Ako ang iyong kapatid, magsisinungaling ba ako sa iyo? Zaishi, siya na ba ang napili mo? Kuya, gusto kong manatili sa Wei Kingdom, gusto kong samahan siya. Ang aking tsitsi. Sa wakas ay lumaki na. Ako ay nangangako. Kung malulutas nila ang krisis sa pagkain ng Feng Kingdom. Ang Feng Kingdom ay hindi magsisimula ng digmaan sa Wei Kingdom sa loob ng 100 taon. Pero, kung sasaktan ka ni Wei Feng, kung hindi kanya tratuhin ng maayos, ako mismo ang magdadala ng hukbo at wawasakin ang bawat pulgada ng Wei Kingdom. Ikaw lang. Oo, ako lang. Huwag. Kuya, huwag mo siyang takutin, sinabi niya na hindi niya gagawin iyon. At saka, mayroon na akong sandigan ngayon kung sasaktan niya ako. Aalis na lang ako nang walang paalam, siguradong hindi niya ako mahahanap.
Pakiramdam ko kung may pangalawang season ang short drama nito. Malamang ay magiging tunay na paghihirap para habulin ang asawa ang tema. Sa Feng Kingdom, isa lang ang magiging asawa habang buhay, Wei Feng. Kung magpapakasal ka sa pangalawang babae at magbabago ang puso mo, ako mismo ang papatay sa iyo. Ganito pala ang pananao sa pag-ibig sa Feng Kingdom, nagustuhan ko ito. Ano ang nagustuhan mo? Ang pagmamahal sa sariling bayan. Ang inyong kamahalan. Maaari kang maging kampante. Maaari kitang bigyan ng kasulatan ng kaharian at tinitiyak ko na sa buhay kong ito. Hindi na ako mag-aasawa ng pangalawang babae. At lalong hindi ko ipagkakanulo si Zaizi. Tandaan mo ang sinabi mo. Talaga bang handa kang manatili para sa akin? Basta hindi mo ako apihin, bibigyan mo ako ng pera. At hindi ka mag-aasawa ng ibang prinsesa, maaari akong manatili para sa iyo. Kung hindi, babalik na lang ako sa aking kaharian. At magiging prinsesa na lang ako doon. Sige, pinapangako ko sa'yo. Bibigyan kita ng pera, lahat ng aking pera. Bibilhan kita ng malaking bahay at pag-aalagaan kita habang buhay. Ayos na ba? May masama. Malugha ang emperador, inaanyayahan ng Rina ang dalawa ninyong pumasok sa palasyo. Ama, ano ang nangyari sa aking ama? Ang iyong ama mula nang magtangka ang prinsipe. Ang kanyang kalusugan ay lalong humina. Ayon sa manggagamot, siya ay lubhang napapagod. At ngayon ay bigla siyang nagkasakit. Feng. Malapit na akong mamatay. Ang dahilan kung bakit kita tinawag ngayon, una, gusto kitang gawing prinsip. At pangalawa, gusto kitang bigyan ng asawa. Ama ang aking asawa. Si Zizi lang ang gusto ko. Feng. Alam ng iyong ama na mahal mo si Zizi. Ang iyong ama at ina ay naniniwala rin na siya ay mabuting bata. Ngunit, siya ay mababa ang estado. Paano kanya matutulungan na maging emperador? Tama, Feng, para rin ito sa iyong kabutihan. Ama, ang totoo, hindi mababa ang estado ni Zaizi. Si Zizi ay nagkagusto sa akin sa unang tingin. Kaya't itinago niya ang kanyang tunay na pagkatao at pumasok sa palasyo. Sa katunayan, siya ay prinsesa ng Feng Kingdom. Si Feng Zizi. Sige, tama rin naman ang love at first sight, talagang dahil sa ganda. Ano? Emperador, ang Feng Kingdom ay nagpadala ng prinsesa na si Feng Zizi para pakasalan si Prinsipe Wei Feng at nangako na hindi sila makikipagdigma sa Wei Kingdom sa loob ng 100 taon. Sana ay pahintulutan ninyo. Mabuti. Zilit Zizi ay si Feng Zizi. Talaga namang ikaw. Tawagin ang tagapagsulat ng utos, maghanda ng proklamasyon. Itatag ang ika-6 na prinsip na si Wei Feng bilang prinsip ng kaharian, at ang prinsesa ng Feng Kingdom na si Feng Xiaji. Bilang prinsesa ng kaharian, bigyan ng gintong sertipiko at gintong selyo. Sa itinakdang araw, maninirahan sa silangang palasyo. Salamat po, Ama. Salamat po sa inyong kamahalan. Kain na ng mamon. Huwag mong kainin iyan, pangbaboy iyan. Ang panganay na prinsip. Patawarin po ninyo ang inyong lingkod. Gusto po ba ninyong kumain ng mamon? Ang panganay na prinsip. Ama, ito. May hindi ka alam. Mula nang ibagsak ang iyong kuya bilang karaniwang mamamayan, nawala na siya sa sarili. Hindi makayanan ng iyong ama, kaya pinanatili siya sa palasyo. Zubalit, mahal na hari, naisip po ng inyong asawa, kung mananatili sa palasyo ang prinsipeng itinakwil. Baka zakali, may mga taong magsamantala at gumawa ng gulo. May katuturan ang sinasabi mo. Maghanda agad ng utos. Ang prinsipeng itinakwil ay ipatapon sa timong at huwag nang payagang bumalik sa kaharian. Mahal na prinsip, ilang beses na po kayong nag-ayos, pasok na po kayo.
Zaizi, pinaalis ko na ang lahat ng aking mga kabit. Bakit hindi mo pa hinintay ang iyong asawa? At inalis mo na ang belo mo? Naikasal na kita dati, kailangan pa ba ng seremonya? Pero, nais kitang pakasalan ng maayos muli. Hala, Wei Feng affection points. Ibai. Makakabalik na sa modernong panahon. Gusto mo bang lumipat ngayon? bumalik sa modernong panahon. Lezizi, iwan mo ako. Ikaw, Sdi, depende sa ipapakita mo ngayong gabi. Huwag kang magmadali, hindi pa ako tapos magsalita. hay, Dapat masaya ako ngayon at bukas din. At sa bawat araw na darating. Kapag may kahit maliit na bagay na hindi ako nasisiyahan, babalik agad ako sa modernong panahon. Lezizi, huwag kang mag-alala. Sigurado akong masisiyahan ka sa gabi-gabi, mahal. Ah, Natutunan ko na ang sayaw na gusto mo, aking reyna. Bakit hindi? Sa kama na lang kita pasayawin.